isang gusali, isang koleksyon, at daan-daang taon ng kasaysayan. Maligayang pagdating sa San Agustin Museum sa Intramuros, Manila. Sa loob ng museyong ito, matatagpuan ang iba't ibang relihiyosong artifact na nagsisilbing patunay sa pananampalataya, sining at mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Pinili namin itampok ang mga artifact na matatagpuan sa Antigua Sacristia dahil ipinapakita ng mga ito kung paano nagtagpo ang relihiyon, kultura at kahusayan ng mga Pilipinong alagad ng sining sa paglipas ng panahon. Ngayon, sisimulan natin ang paglalakbay sa isa sa mga natatanging artifact ng museo, ang Juan de los Santos de Retablo. Ang Juan de los Santos Retablo ay isang magandang halimbawa ng relihiyosong sining noong panahon ng mga Espanyol. Ang retablo ay isang palamuting inilalagay sa likod ng altar upang magsilbing sentro ng debosyon at pagsamba. Ang obrang ito ay iniuugnay kay Juan de los Santos noong 1670, isang kilalang Pilipinong iskultor at mang-uukit. Makikita rito ang masalimuot na detalye at kahangahangang pagkagawa na nagpapakita ng husay ng mga Pilipinong artisan noong panahon iyon. Higit pa sa pagiging palamuti, ang retablo ay nagsisilbing simbolo ng pananampalataya at mahalagang bahagi ng ating pamanang kultural. Naging malaking bahagi rin ang retablo sa paghihikayat o sa kolonisasyon na ipinasimula at ipinalawak ng mga Espanyol sa mga Pilipino gamit ang relihiyon. At ngayon, tunghayan naman natin ang susunod na artifact na matatagpuan sa Antigua Sacristia, ang liturgical vestments. Ang mga liturgical vestments o mga tradisyonal na kasuotan ng mga pari ay isang obra na nagpapakita ng rangya ng sining simbahan at ng masilimuot na kasaysayan sa San Agustin. Ang ilan sa mga kasuotan sa koleksyong ito ay nagmula pa noong ika-18 siglo at kilala ang kanilang mga disenyo na nilikha gamit ang silk at gintong sinuli. Bago magsuot ng mga vestments, tradisyon nilang hinuhugasan ang kanilang mga kamay sa lavamonos. Ito ay isang marangyang lababong mamol na may tatlong gripo. Ang mga vestments ay maingat na nakalagay sa mga kahoneras. Ito ay mga dambuhala at mga habang drawer na ipinagawa pa noong 1653 at 1674 sa pamumuno ni Fray Dionisio Suarez. Nakapanghinayang lang na noong panahon ng British invasion, marami sa mga ito ang ninakaw at dinala sa ibang bansa. Gayunpaman, ang mga natitirang piraso na makikita natin ngayon ay nagsisilbing mahalagang saksi sa yaman, husay at katatagan ng ating pamana. Ngayon dumako naman tayo sa mga sacred vessels na ginagamit sa mga misa. Ang sacred vessels ay mga banal na lalagyan na ginagamit sa seremonya ng Eucharistia. Kabilang dito ang mga chalice na ginto at pilak, mga binahera para sa alak at tubig, at mga kustudiyo o mustansya para sa banal na sakramento. Ang mga artifact na ito ay hindi lamang reliyoso. Sila rin ay ebidensya ng Manila-Acapulco Galleon Trade. Ang garing ay dinala mula sa Africa at India, ang pilak ay galing sa mga minahan ng Amerikas, at ang ginto ay mula sa Pilipinas. Ang mga vessels na ito ay ginamit para sa reliyosong aktibidad, ngunit ang mga pinagmulan ay hinuha sa imperialismo at kalakalan. Pinapakita nito ang kompleks na ugnayan ng pananampalataya at kapangyarihan sa panahon ng koloniya. Mula sa mga upit na gawa ni Juan de los Santos at sa mga ginto at hiyas na nakatali sa bawat hibla ng liturgical vestments hanggang sa mga sacred vessels na nag-uugnay sa Pilipinas at sa buong mundo, malinaw na ang silid na ito ay hindi lang basta-basta taguan ng mga lumang katagutan. Ang Antigua Sacristia ay higit pa sa isang simpleng exhibit sa loob ng museo. Ito ay isang buhay na patunay na ang ating kolonyal na nakaraan ay puno ng pananampalataya, sining at kasaysayan. Pamamagitan ng tatlong artifact na ito, ang retablo, ang vestments at ang sacred vessels, na ipakita nito na ang sining at pananampalataya natin ay may kasamang kwento ng yaman, pakikipagkalakalan at maging ang pagsubok at pagnanakop ng ating bansa. Kaya naman sa susunod na bibisita rito sa San Agustin Museum, tandaan nating huwag lang basta tumingin. Pahalagan natin ang galing ng mga Pilipinong artisan at ang mga kwentong dala ng bawat artifact na nagpapatibay sa ating kultura sa loob ng daan-daang taon.